Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sheen Cuevas at ang tatalakayin natin sa ngayon ay pumapatungkol sa grafema at pasulat na pagbabaybay. Ngunit bago po natin simulan ang ating tatalakayin o ang paksa ngayon, nais ko lang po sanang balikan kung ano ang ibig sabihin ng grafema na kung saan ito ay tinalakay na noon sa unang pangkat. So ang grafema po ay isa po itong set o pangkat ng mga bahagi ng sistema ng pagsulat. Ito rin po ay binubuo ng mga titik at dititik. At ang pagsulat na pagbabaybay naman po, ito po yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra upang maibuo upang matiwasay na mabuo ang isang salita. Ito ay sumusunod ng mga patakaran sa ortografiya ng Filipino o ortografiya ng wika, na kung saan ang ortografiya po, ito po yung mga gabay upang matiwasay at ito po yung mga gabay upang maisulat ng tama ang mga salita ng isang wika. Sa pangkalahatan, natutupad pa rin ang payak na tuntunin kung ano ang bigkas siyang sulat sa pagbabaybay na pasulat. Ano po ang ibig sabihin to? So, ang ibig sabihin po kung ano ang bigkas siyang sulat, ito po ay nangangahulugan na dapat kung ano ang ating binibigkas, mahalaga naman pong masunod ito kung ano ating sinusulat. Sa pamamagitan po na ito, kung magkapareho ng kung anong binibigkas at kung ano ating isinusulat, ay ito po ay makakapagbigay ng mas malinaw o komprehensibo na impormasyon na nais mong ibigay o nais mong ipahiwatag sa iyong kapwa. So, ngunit, may mga pangyayari o sitwasyon pa rin po na kung ano yung bigkas, yun po rin ang sulat. May mga sitwasyon na hindi ito nasusunod, katulad lamang ng salitang mga na isinusulat bilang MGA at ipinibigkas na mga. So, bakit nga ba po nangyayari ang ito? Nangyayari po ito, ang mga na isusulat na MGA, sapagkat po ito po ang mas magaan o mas mabilis bigkasin ng ating dila at upang masunod po ang tamang gramatika at mga tuntunin sa ortografiya. So, ito po lamang ay sumusunod sa mga tuntunin ng gramatika at mga patakaran ng ortografiya. At mahalaga rin pag-aralan kung kailan ginagamit ang maikling nang at mahabang nang, isang tuntunin pinairal mulang Bararila at bumago sa ugali noong panahon ng Espanyol na mahabang nang lagi ang isinusulat. So, ang ganitong pong pangyayari o ang nang, ang maikling ng nang, ano nga ba ang kaibahan ng maikling nang at mahabang nang? So, ang maikling nang po ay ginagamit upang maipakita o maipahiwatag ang relasyon ng dalawang salita sa isang pangungusap. Halimbawa lamang po, ang tula ng bata. So, sa pangungusap po ito, napapahiwatig po ito na ang relasyon na ang tula at ang bata ay may relasyon na kung saan ang tula ay pagmamay-ari ng bata. So, galing lamang po sa pangungusap na ito o sa halimbawa na ito po ay nagpapakita ng relasyon sa dalawang salita sa isang pangungusap. Habang ang mahabang nang o ang NANG nang ay ginagamit po upang magbigay diin o ito po ay nagbibigay diin sa mga naganap o kilos o mga pangyayaring natapos na. Halimbawa, gumising ako ng maaga upang pumasok sa paaralan. So sa pangungusap po ito po ay nagpahiwatig na siya ay gumising. So tapos na ang pangyayari, kaya tapos na, ito po ay nangangahulugan na tapos na ang pangyayari at siya ay nakapasok na sa paaralan. Sa ngayon naman po, tatalakayin natin ang gamit ng 8 bagong titik. Ang 8 bagong titik po ay isang radikal na pagbabago sa pagbaybay na pagsulat, ang paggamit ng 8 dagdag na titik sa modernisadong alpabeto, na kung saan ang mga ito ay ang C, F, J, N, Q, V, X, at Z. So, ang mga bagong titik na po ito ay idinagdag sa alpabetong Filipino noong 1987 sa ilalim ng probisyon ng
ortografiyang Filipino na isinigawa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ito po ay dinadagdag upang maging komprehensibo ang ating isinusulat at binibigkas. At upang rin magalang kung ang mga tunog sa katutubong wika. Halimbawa lamang po ang salitang Ifugao. Noon po ay ang salitang Ifugao, ito po yung mga pangkat ng tao na makikita o mahanap sa Pilipinas. Ang salitang Ifugao po ay pinalitan ng, ito po ay sinusulat sa Ifugao na kung saan ang F ay pinalitan ng P sapagkat hindi naman po kasali ang F noong hindi pa idinagdag ang 8 bagong titik. So sa pamamagitan ng noong hindi pa ito idinagdag sa ating wikang sa alpabetong Filipino, hindi po nagbibigyan ng tamang galang o hindi po naigalang kung ano po talaga ang tunay na hindi po talaga nagigagalang ang mga katutubong wika o pangkat ng mga na mahanap sa Pilipinas. Ibang halimbawa po ang salitang fries. So, ang salitang fries po ay hindi nanggaling sa Pilipinas. Ito po ay nanggaling sa ibang bansa, ngunit ito po ay nandito na rin o ginagamit ang salitang fries ay ginagamit na rin dito sa ating bansa dahil po sa pananakop ng ibang bansa sa atin. So, ang fries po ay nagsisimula sa letra o sa titik na F. Ngunit kung atin pong gagamitin ang alpabetong Filipino kung saan ito noon kung atin gagamitin ng abakada, hindi po mabibigyan ng hustisya o may galang kung ano talaga ang tunay o ang orihinal na salita ng fries sapagkat kung wala ang F o walang bagong titik, hindi mabubuo ang salita ng fries dito sa ating bansa at kung atin po itong papalitan ng letrang P, ito po ay mangyayari na price na kung bibiglasin po natin ito kung makikipag-usap lang po tayo at gagawin natin itong price, ito po ay may ibang kahulugan na kung ito po ay gagamitin makakapagpalito ng ating kausap. So ito lamang po ang gamit ng 8 bagong titik at ito po ay ang pasulat na pagbabaybay. Ngayon naman, talakayin natin ang bagong hiram na salita. Ang bagong hiram na salita ay tumutukoy sa salitang hiniram mula sa ibang wika, partikular mula sa Espanyol, Ingles, at iba pang banyagang wika na ginagamit sa kasulukuyang konteksto ng wikang Filipino. Ang mga salita ay hindi na dapat ibalik sa kanilang orihinal na anyo o baybay, kundi dapat ay isang alang natin ang batay sa kung paano na ginagamit at tinatanggap ng mga tao. Sa madaling salita, ang mga bagong hiram na salita ay nagiging bahagi ng leksyon ng Pilipino at nagkaroon ng sariling pagkakinanlan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang salitang perma ay hindi na dapat ibalik sa orihinal na anyo. Firma mula sa Espanyol na firma. Ngunit dahil matagal na nating itong ginagamit sa Pilipino at naging pamilyar na sa ating mga tao, ito rin sa mga salitang cheque sa cheque, pinya sa pinya, hamon sa hamon, extensya sa extensya, at zapatos sa zapatos. Ang sipi mula sa aklat ni Almario Vergelio ay nagpapaliwanag ng isang mahalagang prinsipyo sa paggamit ng mga bagong hiram na salita sa Filipino. Ang prinsipyong ito ay tinatawag sa naturalisasyon ang mga salitang hiniram. Bakit nga ba ito ay tinatawag na naturalisasyon? Ang ibig sabihin nito ay kapag ang isang salitang hiram ay naggamit ng matagal sa wikang Filipino, ay nagiging bahagi na ng pag-araw-araw na bokabularyo na hindi kailangan pang ibalik sa mga orihinal nitong anyo. Ang mga salitang hiram ay tinuturing na naturalisado at nagiging bahagi ng ating sariling wika. Kailan ba dapat natin gamitin ang
bagong hiram na salita. Dapat natin gamitin ang bagong hiram na salita kapag ito ay wala ng katumbas na salita sa Filipino para sa isang konsepto. Sa kabuuan ng ating leksyon na ito sa bagong hiram na salita ay isang mahalagang bahagi sa pang-unlad ng wikang Filipino. Nagbibigay din ito kung paano nagbabago ang ating komunikasyon habang tayo nakikipag-ugnayan at natuto mula sa ibang kultura. Malaking tulong ang re-spelling sa mga mag-aaral dahil mas madali nilang maintindihan at makilala ang nakasulat na bersyon ng mga salita. Ano nga ba ang re-spelling? Ang re-spelling ay ang Ingles ay binigyan ng katumbas na salita sa wikang Filipino. Ang mga halimbawa nito ay computer, computer, standby, standby, school, school, at schedule ay schedule. Sa pangkalahatan, ipinahihintulot at ginaganyak ang higit pang eksperimento sa re-spelling o pagsasa Filipino sa spelling ng mga salita sa Ingles at ibang wikang banyaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman atin tatalakayin ang 4.2 Lumang Salitang Espanyol. Ano nga ba ang lumang salitang Espanyol? Ang lumang salitang Espanyol ay ang mga salitang Espanyol o Kastila na ginagamit noon ng Pilipino, ngunit sa ngayon ay hindi na gaanong ginagamit dahil sa pagbabago ng panahon. Ayon dito, mahalagang humonhingil sa mga salita mulang Espanyol ang mga nakalista sa Diksyonaryo Tagalog-Hispano 1914 ni Pedro Serrano Lactao hanggang sa mga entries Diksyonaryo Thesauro Filipino-Ingles 1972 ni Jose Villa Panganiban. Nakatangal sa inilistang mga lumang hiram na salita mulang Espanyol ang naganap na pagsasabaka ng mga tunog ng banyagang, gayon din ang pagbubuklot sa anyo ng mga orihinal na salita. Pero bago tayo nagkakaroon ng lumang salitang Espanyol, alam niyo ba na ang Pilipinas ay sinakop ng mga Kastila mahigit 300 taon o 300 years. Sa loob ng 300 years, hindi kaginsa-ginsa na nadarama, naririnig at nalalanghap natin ang mga impluwensya ng Kastila sa ating mga Pilipino, gayon din sa ating kultura. Dito sa halimbawa ang mga lumang salitang Espanyol. Dito sa Espanyol at sa kabila naman ay sa Pilipino. Una, bakasyon, bakasyon. Kabalyo, kabayo. Kandila, kandela. Fuerza, fuerza. Lechon, lechon. Licencia, licencia. Como esta, kumusta. Porque, porque. Sibuyas, sibuyas. Zona, zona, zona. Ayon dito, nakatanghal sa inilistang mga lumang hiram na salita mulang Espanyol ang nagaganap na pagsasabakada ng mga tunog na banyaga, gayon din ang pagbubuklot sa anyo ng mga orihinal na salita. Ano nga ba ang napansin niyo sa halimbawa? Dito sa salitang Kastila o Espanyol at dito naman sa Pilipino, kung makikita niyo, ang bakasyon o bakasyon ay magkatunog lamang. Ngunit magkaiba ang spelling. Kagaya na dito, ang va is V sa Espanyol. Dito naman sa Pilipino is ba or B. Dito V, B. Then, yung C nila, dito sa atin, K. Kaya, kung babasahin natin, sa Espanyol, bakasyon. Dito naman sa Pilipino, bakasyon. Ang kadahilanan kung bakit nagkaganito ang ating mga salita, dahil nung una, bago tayo sinakop ng mga Kastila, pinag-aralan muna nila ang ating abakada para mas madali nila tayong makukuha o maintindihan at mas madali tayong mapasunod at mapalaganap ang Kristyanismo. Kaya meron tayong mga ganitong salita na parang, kung sabihin natin na parang Pilipino lamang, ngunit galing pala ito sa salitang Kastila o Espanyol.
Bago tayo magtapos, may dalawa akong katanungan. Una, ano nga ba ang salitang Espanyol? Pangalawa, bakit kailangan nating matutunan ang mga lumang salitang Espanyol? At yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw, Binibining Milwa. Magandang araw mga klase. Ako nga po pala si Eta Ramirez Tio at ako ay kabilang sa pangkat 2 at magleleksyon tungkol sa 4.3 sa Di Binagong Bagong Hiram. Nakasaad doon na, ngunit pigilin ang pagbaybay paabakada sa mga idinagdag ngayong salita mulang Espanyol. May tuturing na bagong hiram ang mga salita na hindi ba matatagpuan sa diksyonaryo sa section 4.3. Halimbawa, maaring hiramin ng buhat walang pagbabago ang football, fertile, fossil, visa, vertebra at zigzag. Samantala, dahil sa 8 dagdag na titik, maraming salita mulang Ingles ang maaring hiramin nang hindi nangangailangan ng pagbabago sa spelling, gaya ng fern, folder, jump, jar, level, na hindi dapat bigkasing mabilis o pwedeng ibigkas na level, gaya ng ginawa ng mga nag-aakalang isa itong salitang Espanyol. At envoy, develop, ziggurat, at zip. Sa madaling salita, ang Di Binagong Bagong Hiram ay isang salita na ipinahiram o ginamit na parang bago ngunit wala naman talagang binago. At ang mga halimbawa nito ay ang salitang computer na galing sa salitang Ingles na computer, television na galing sa salitang Ingles na television, radyo na galing sa salitang Ingles na radio. Narito ang aking 2 katanungan tungkol sa aking itinatalakay. Una, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng Di Binagong Bagong Hiram? Pangalawa, ano ang mga halimbawa ng mga salitang Di Binagong Bagong Hiram na mula sa Ingles? At magbigay ng 3. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon naman, dadako tayo sa 4.4, paghihiram gamit ang 8 bagong titik. Sa kasalukuyan sa gayon, ang lahat ng 8 dagdag na titik sa alpabeto ay ginagamit sa 3 pagkakataon ng paghihiram mula sa mga wikang banyaga. So, ano-ano nga ba ang mga bagong o 8 bagong titik? C, F, J, N, E, Q, V, X, Z. Dito makikita natin sa ating harapan ang paggamit ng mga bagong 8 titik sa 3 pagkakataon. Una, sa mga pangalang pangtangi na hiram sa wikang banyaga. Halimbawa, Charlie, Seferino, Fidel, Felisa, San Fernando, Pilipinas, Jason, Jennifer, Saint Joseph, Jupiter, Ninias, Sinaida, Zion, Zobel. So, sa pagbubuo ng ating pangalan, mas mahalaga talaga ang paghihiram gamit ang bagong 8 titik dahil mas lalong mapaganda ang ating mga pangalan at mas lalong mabigyan ng magandang tunog. Sa pangalawa naman, sa mga katawagang scientifico at technical, halimbawa, carbon dioxide, albazia, facultaria, quorum, zero zygote, valence, Q42, x-axis. Ikatlo, sa mga salita na mahirap idagli-ang i-spelling. Halimbawa, cauliflower, Flores de Mayo, jaywalking, queen, quiz, and mix. Quiz, mix, pizza, at zebra. So, mahalaga talaga ang paghiram gamit ang bagong 8 titik dahil mas mapigyan natin ng mga bagong salita o makabagong salita ang ating pangalan. Katulad ng mga ating mga pangalan ngayon, tayo ay nasa Gen Z or sa mga makabagong herenasyon. Tulad ng pagbabago ng herenasyon, magbabago din ang ating mga pangalan o ang pagbuo o paggamit ng mga bagong wika o bagong titik. Bago tayo magtapos, may 2 akong katanungan na ihahabilin ko sa inyo. Una, ano-ano nga ba ang mga bagong 8 titik? Pangalawa, kailan itinatag ang bagong 8 titik?
Iulitin ko. Una, ano-ano nga ba ang mga 8 bagong titik? Pangalawa, kailan itinatag ang pagkakaroon ng bagong titik? At yun lamang po at maraming salamat. Ang tatalakayin natin ngayon ay kailan hindi pa maaari ang re-spelling. Una, nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Ang pagbabago ng anyo ay maaaring magdulot ng kabalintunuan o katawa-tawa na hindi inaasahan. Maaaring mawala ng dignidad ang orihinal na anyo sa ganitong pagbabago. Halimbawa, Coke imbis na Coke, maaaring magmukhang isang tilaok ng manok na nakakatuwa o nakakalito. Pangalawa, nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa orihinal. Ang bagong anyo ay nagiging mas mahirap intindihin kaysa sa orihinal, kaya't nawawala ang kalinawan nito. Nagre-resulta ito sa mas maraming pagkalito para sa mga mambabasa. Halimbawa, carbon dioxide imbis na carbon dioxide. Mahirap intindihin ng mabilis at madali dahil kailangan pang pag-isipan at magsanay upang maugnay ito sa tamang konsepto. Ang pangatlo naman ay nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. Kapag binago ang anyo, maaari itong magdulot ng pagkawala ng kahulugan o kultural na halaga ng orihinal na teksto. Minsan, nababawasan ang paggalang sa relihiyon o politika na pinagmulan nito. Halimbawa, habeas corpus imbes habeas corpus. Ang pagpapabago ng spelling nito ay nakakasira sa kahulugan at kultural na kabuluhan ng terminong pampolitika. Ang pang-apat, higit ng popular ang anyo sa orihinal. Ang pagbabago anyo ay mas mabilis kumalat at maging popular. Minsan lumalagpas pa sa orihinal na forma. Ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa tunay na layunin ng orihinal na anyo. Halimbawa, duty-free imbis na duty-free. Ang orihinal na anyo ng duty-free ay mas kilala at ginagamit kaya't epektibong maipahayag ang konsepto sa ganitong anyo. Ang pinakahuli ay ang pang-5. Lumilikha ng kahulugan ang bagong anyo dahil sa may kahawig na salita sa Filipino. Kapag may pagkakahawig na salita, nagiging sanhi ito ng kahulugan at kalituhan sa mga mambabasa. Ang hindi pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa mensahe. Halimbawa, pizza imbes na pizza o petsa ay maaaring magdulot ng kalituhan dahil maaari itong isipin bilang isang bagay na may ibang kahulugan o hindi kasing tunog ng orihinal na pizza. Sa mga nabanggit na halimbawa, makikita na ang mga re-spelling na hindi sumusunod sa mga patakaran ng Filipino ay maaaring magdulot ng mga aberya sa pagbasa at pag-unawa. Kaya't dapat maging maingat sa mga pagbago ng spelling ng mga banyagang salita. Mga katanungan. Una, paano nakakaapekto ang pagbabago sa anyo ng isang salita sa pag-unawa ng mga tao sa kultura o relihiyon? Pangalawa, anong mga hakbang ang maaaring gawin upang maiwasan ang kalituhan na dulot ng kahawig ng mga salita sa Filipino? Alam niyo ba na may mga salita tayong ginagamit na hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo? Dito, pumapasok ang tinutukoy ni Virgilio S. Almario. Ingat sa Shokoy. Mag-ingat lang sa mga tinatawag na salitang Shokoy ni Virgilio S. Almario. Mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo at malimit na bunga ng kamangmangan sa wastong anyong Espanyol ng mga edukadong nagnanais magtunog Espanyol ang pananalita. Bakit nga ba Shokoy ang ginagamit sa salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo? Alam naman nating lahat na ang Shokoy ay kabilang sa mitolohiya ng Pilipinas. Ito ay kalahating isda at kalahating tao. Bilang metapora, ito ay hindi natural. Ito yung mga salita na hindi natural. O sa mas madaling salita,
Ito yung mga salitang pilit ginagawang Pilipino, ngunit hindi naman tama at hindi naman gusto. Ayon kay Virgilio Almayo, dahil kulang sa bantay wika, dumami ang salitang Shokoy. Bagaman bago, mabilis kumakalat ang mga salitang Shokoy dahil pinalalaganap ng mga sikat na artista, broadcaster, manunulat at akademiko na limitado ang kaalaman sa wikang Espanyol. Kung ang mga salita na kabilang sa Shokoy ay mali, bakit nga ba madami pa rin ang gumagamit sa mga salitang Shokoy? Kagaya ng nasabi ko kanina, ito yung mga tao na limitado lang ang kaalaman nila sa paggamit ng wastong salita sa Filipino. So, paano? Paano ba ito kumalat? Tayo bilang manonood, bilang tagapakinig, lalo na sa TV, sa TikTok, nagagaya natin ang mga sinasabi, lalo na mga sikat na tao, mga sikat na artista, mga influencers. Nai-influence nila ang pananalita nila. Hindi natin namamalayan na nagagaya na pala natin ang mga sinasabi nila. At yung mga salita na nagagaya natin, hindi pala natin namamalayan na mali pala iyon. Ang mga salita ginagamit ay kabilang na pala sa Shokoy na hindi pala wasto ang paggamit sa wikang Filipino. Ibibigay ko sa inyo ang mga halimbawa na madalas natin ginagamit. Mayroon tayong Espanyol, Ingles, Filipino, at Shokoy. Kung sa Espanyol ay imahen, dialekto, prioridad. Sa Ingles naman ay image, dialect, priority. Sa Filipino naman, ito yung mga salita na wasto at dapat natin gamitin. Ang larawan, dialekto, prioridad. Sa Shokoy naman, ito yung madalas na ginagamit natin na mali pala at hindi pala wastong paggamit. Imahe, dialekto, prioridad. Nagets nyo ba? Ang Shokoy ay pilit at mali. Kahit magkatunog o magkaparehas sila ng Filipino, ang Shokoy ay hindi sumusunod sa tama o sa wika ng Filipino. Bakit nga ba kailangan natin mag-ingat sa mga Shokoy o sa mga salitang Shokoy? Ang salitang Shokoy ay hindi tama o hindi wasto at maaaring magdulot ng kalituhan sa nakikinig at nagbabasa. At kapag madalas natin gamitin ito, maaaring isipin ng iba na ito ang tamang anyo ng salita. At ayaw natin yon dahil kailangan gamitin natin kung ano ang tama at kung ano ang wasto. Narito ang mga dalawang tanong na dapat ninyong sagutin. Tatalakayin natin ngayon ang paggamit ng J. Ang bagong patakaran sa paggamit ng titik J ay para sa mga salitang may tunog na J. Ibig sabihin, kung tatalakayin natin ngayon ang paggamit ng J. Ang bagong patakaran sa paggamit ng titik J ay para sa mga salitang may tunog na J. Ibig sabihin, kung Kaso na binibigkas na H sa hiram sa Espanyol. So sa Espanyol, ang titik na H ay hindi binibigkas. Katulad na lamang ng hitsura, naging itsura, at ang asyenda ay naging asyenda. Makikita nyo riyan sa mga halimbawa. Ngunit may ilang salita sa Espanyol na kailangang panatilihin ang H dahil may kahawig ang mga ito sa ibang mga salita na iba rin ang kahulugan.
Katulad na lamang ng umano na ang ibig sabihin ay tao, na kapag tinatanggalan ng H, ay makakapareho ito sa katutubong wika na umano. Kahit nga yung mga derivatibo ng umano na katulad na lamang ng umanismo, humanista, humanidad at humanitaryo ay hindi nga tinatanggalan ng letrang H. May iba pa ding halimbawa sa Espanyol, katulad na lamang ng istorya na ang ibig sabihin ay kasaysayan. Sa praktika ngayon, ang istorya ay nangangahulugan ding kasaysayan, samantalang ang istorya na tinatanggalan ng letrang H ay nangangahulugang pagkikwento o salaysay. Alam kong makikita nyo ang kanilang kaibahan at ang kaibahan din ng kanilang kahulugan.